Hello mga ka-finance! Welcome back sa aking channel. And sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ang isa na naman sa mga personal loans na available nga dito sa Pilipinas. At ito nga yung East West Personal Loan or East West Bank Personal Loan. Kaya nga kung ikaw ay nangangailangan ng extra funds para sa emergency, business capitals, yung pang-hospital bills, tuition fee, home improvement, o kahit death consolidation, baka isa ito sa mga options na tinitignan mo ngayon. Pero bago ka makapag-apply, mahalagang maintindihan natin kung magkano ang pwede mong mahiram, ano yung mga requirements, gaano kataas yung interest, at ano yung mga advantage at disadvantages nito. Kaya nga kung interested ka, sana tapusin mo yung buong video. Pero disclaimer nga lang ulit, hindi po ako binayaran ng East West Bank para i-endorse sa inyo or i-share itong loan na ino-offer nila. So based lang ito sa sarili nating experience at sa research nga na ginawa natin. So by the way, ano nga ba itong East West Bank Personal Loan? Okay? Ito nga po ay isang unsecured loan at kapag sinasabi nating unsecured, ibig sabihin hindi mo kailangang magsangla ng bahay, lupa o sasakyan o anumang mga property. Hindi rin kailangan ng co-maker. Mas madali itong applyan kumpara sa ibang loan products dahil loan nga ito. Personal loan siya, pwede mong gamitin ang perang mahihiram para sa kahit anong legal na pangangailangan. Halimbawa, gagamitin nyo for medical emergency, no, pang tuition fee, business capital, home renovation, travel expenses, debt consolidation, o pagbili ng appliances, yung mga wedding expenses, at ikaw na talaga ang bahala kung saan mo gamitin nga yung uutangin mo dito nga sa East West Bank Personal Loan. So isa sa mga magagandang feature ng East West Personal Loan or East West Bank Personal Loan ay ang mataas talaga na loanable amount. Dito kasi pwede kang makautang ng 25,000 hanggang 3 million. Akalain mo yun, napakalaki yung pwede nating utangin. So pwede nyong gamitin pang expand or kapag gusto nyong mag-expand ng inyong mga business, no? Ayon kasi sa East West, pwede kang makahiram nga ng hanggang 7 beses ng iyong monthly salary depende sa evaluation nila or 7 times ng monthly salary nga depende sa evaluation, syempre ng East West. Pero tandaan nyo kasi, hindi porket qualified ka ay automatic na makakakuha ka ng maximum amount. Tinitignan pa rin kasi ni Bangko or ni East West Bank yung income, employment status mo, credit history, existing loans, at yung capacity mo to pay. Pwede nyong bayaran ang utang nyo dito. Halimbawa, approve kayo ng 12 months, 18 months, 24, 36 months, at minsan, mas mahaba pa yung terms na ino-offer nila. So dito, mas mahaba ang loan terms, mas mababa ang monthly amortization. Pero tandaan nyo mga ka-ins review din na mas malaki ang total interest na mababayaran mo sa kabuuan, no? Kaya wag lang monthly payment ang tinitignan natin. Dapat sinecheck nyo din talaga yung total cost ng loan. Ang pinaka mahalagang bahagi nito, may mga nagtatanong magkano nga ba yung monthly interest nga ng East West Bank. Mayroon kasi itong advertised monthly add-on interest rate na nagsisimula sa 1.79% per month at umaabot hanggang 2%. Pero wag tayong malilito ha, maraming borrowers ang nakatingin kasi sa monthly rate. Ang mas mahalagang tinitignan natin ay yung effective interest rate o EIR. Ayon sa East West kasi kapag 12 months, meron itong 46.91% per year, 18 months 46.14% per year ayon ito sa research na nakita natin sa kanilang website, 24 months 45.14% per year, kapag 36 months naman 43.12% per year, 48 months 41.33% per year, at 60 months naman 39.79% per year. Kapag nakita mo yung EIR, mas naiintindihan mo kung magkano talaga ang halaga ng utang mo. Okay? Halimbawa ng computation, umutang ka ng 100,000 pesos, kung may monthly add-on interest rate na 1.79%, malaki rin ang magiging dagdag sa total repayment. Kaya bago pumirma sa anumang loan agreement, humingi muna tayo ng complete amortization schedule. Importante rin ito para makita mo yung monthly payment, yung total interest, total amount payable, at maraming borrowers na rin kasi ang nagugulat kapag nakikita na nila ang kabuuang babayaran na pagkatapos ng ilang taon, no? Pwede kang makapag-apply dito kung Filipino citizen ka, foreign national na may permanent resident ka dito sa Pilipinas. Yung age requirements naman, 21 years old hanggang 65 years old upon loan maturity. Ang income requirements, at least 25,000 monthly income. Kasi may mga nagtatanong pa sa akin dati, Miss Gia, pwede bang 15,000 pwedeng umutang? So, based kasi nga dito sa income requirements ni East West Bank,
25,000 monthly income o merong annual income na 300,000. Ito naman yung mga requirements para sa employed. Kung employed ka nga, kailangan mong makapag-submit ng kahit isa sa mga sumusunod like latest ITR o BIR Form 2316, latest 3 months payslip, Certificate of Employment, credit card statement. Pwede pang humingi ng additional documents yung bangko or si bangko kung kinakailangan. At ito naman yung mga requirements para sa self-employed. Kung may negosyo ka, no, pwede mong isubmit yung ITR, Audited Financial Statement, pwede rin yung DTI registration, SEC registration, business permit, card statement, at minsan humihingi rin sila ng mayor's permit o iba pang supporting document. So, gaano nga ba katagal yung approval dito? So, usually po, ang application process ay nasa 5 to 7 banking days. Kapag approve, additional 2 banking days para sa release o 2 hanggang 4 banking days para sa deposit option. Kaya kung emergency talaga ang pangailangan mo sa pera, tandaan na hindi ito instant loan, no? Hindi yung mag-apply ka ngayong oras, tas maya-maya or ilang minuto, ma-approve ka na agad. May approval process din kasi. So, yung mga advantages naman na maganda or yung mga advantages o maganda dito sa East West Bank personal loan, wala talaga itong collateral. Hindi mo kailangang magsangla ng property. Number 2, mataas ang loanable amount. Akalain mo yun hanggang 3 million. So talagang malaki yung pwede nating mautang. Di ba? Paano kung malaki yung kakailanganin natin na pera? Gusto mong magpa-expand ng business o magpagawa ng malaking bahay o di ba yung mga pampa-boarding house. So pwede kang umutang nga dito sa East West Bank. Make sure lang na may mga requirements tayo. Then number 3, ay meron itong flexible terms. Akalain mo yon 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, no? So, talagang binibigyan tayo ng chance nga na umutang sa kanila at ino-offeran nila tayo ng mahabang payment terms para hindi tayo mahirapan doon sa possible na magiging monthly amortization natin. Then, number 4, multi-purpose, no? Pwede sa iba't ibang pangangailangan. At number 5, reputable bank. Kalain mo yon, isa ito sa mabilis talaga yung pag-angat na kanilang pangalan. Isa ito sa mga established bank talaga, no? Itong East West Bank. So, ang mga disadvantages naman, mataas ang effective interest rate, medyo mas mataas compared dun sa ibang bangko, pero ayun nga, mas malaki naman yung pwedeng mautang dito sa East West Bank at nag-o-offer sila ng mas mahabang payment terms. Ito ay isa sa pinakamalaking considerations. Kapag kinukumpara kasi sa housing loan o secured loan, mas mataas talaga yung interest nga. And may mga ibang bangko na nag-o-offer ng lower rate, no, interest rate. Then next, may qualification requirements. So, I think lahat naman talaga ng bangko meron itong mga qualifications requirements. Hindi lahat ng nag-apply ay naaprubahan. Nakadepende pa rin ito sa evaluation ni bangko, kung kaya ba nating makakapagbayad doon sa possible na magiging monthly amortization natin. Then, syempre, ang number 3 na disadvantages is yung income requirements nga. Sabi ko sa inyo, kailangan meron tayong minimum income. Kapag hindi tayo pumasa doon sa minimum income or doon sa mga qualifications nga in requirements, possible talaga na hindi tayo makakautang dito. Then, number 4 nga na disadvantages ay yung processing fee. So, meron itong applicable fees, depende sa loan approval. Pero don't worry kasi mababa lang din naman talaga yung processing fee nito. Unlike dun sa mga loan apps na talagang 20%, 30%. Dito, super maliit lang yung processing fees nila, like nasa 1,500 to 2,500, ganun lang. By the way, ang personal loan kasi ay maganda talaga ito para sa medical emergency, business expansion, home repair, debt consolidation, pero dapat may malinaw kang repayment plan o alam mo na kaya mong bayaran yung possible na maging utang mo nga dito. Pero kung ang dahilan mo ay para sa luho, impulse buying, latest gadget, unplanned travel, mas mabuting pag-isipan mo muna ng mabuti, mag-isip ka ng mabuti bago ka umutang dito. So tandaan kasi natin na ang loan ay hindi dagdag kita, no? Utang po ito na kailangang bayaran at may kasama pang interest mga kabeshis, kaya kailangan kapag umutang kayo, dapat yung meron talaga tayong mahalagang panggagamitan. Kaya nga, bago tayo mag-loan, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Kaya ko bang bayaran yung monthly payment or monthly amortization? May emergency fund ba ako na pambayad kung sakaling mawalan ako ng trabaho? No? Ano ang mga mangyayari kapag nawalan ako ng trabaho? Kung hindi ka sigurado sa mga sagot mo, baka kailangan mo munang maghintay bago umutang. At
Ang final verdict natin, sulit bang East West Bank personal loan? Yes, syempre kung qualified ka at kailangan mo talaga ng malaking halaga ng pera, no? Nang walang collateral, isa itong magandang option. Pero dahil nga medyo mas mataas yung interest rate, dapat siguraduhin mong kaya mong bayaran ang loan hanggang matapos. Basahin lagi ang loan agreements mga kabeshes ha. Humingi tayo lagi ng amortization schedule at huwag mangutang ng higit sa kaya mong bayaran. Ang pinakamagandang loan kasi ay yung may malinaw na purpose at may malinaw na plano kung paano nyo nga ito babayaran. Sana kung may experience kayo sa East West Bank personal loan, i-comment mo na sa ibaba yung naging experience mo para mabasa din ng mga iba na nagre-research, naghahanap kung paano nga pa makautang dito. Ano yung possible na mangyari? Approve ba agad? Maganda ba ang serbisyo? May challenges ba sa payment? Ayan lang mga ka-interview. Sana kung nakatulong yung video na to sa inyo, please don't forget na to like, share, and subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating usapang loans, bankings, at personal finance. So thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!